The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hand, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in the midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands, and bring your hand and put it into my side. And do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." And Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through him this belief you may have life in his name. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ikalawang linggo, pagkaraan ng linggo ng muling pagkabuhay. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nakasentro kay Tomas, isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Itong si Tomas, ang bansag sa kanya ay the doubting Thomas. Si Tomas na nagdududa kasi na magpakita ang Panginoon, wala siya. At sinabihan siyang, buhay ang Panginoon, hindi siya niwala. Kasi wala siya eh. Ito kasing sakit ng mga laging wala eh. Ang daming nakikita, ang daming napupuna, ang daming reklamo, nagdududa. Eh wala ka lagi. Si Tomas, nagduda siya. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita mga sugat sa kanyang katawan, hindi ko maniniwala. Nagduda si Tomas. Pero maaaring hindi naman talaga nagduda si Tomas. Maaaring siya ay naniniguro lang. Kaya ang tawag sa kanya hindi si Tomas na nagdududa, ngunit si Tomas na sigurista, naninigurado. Hindi masamang manigurado. Tayo, ginagawa natin yan eh. Baka bumili ng anuman, prutas, gulay. Sigurado mong sariwa ba yan? Malinis ba yan? Bibilhin ka mga gamit. Totoo ba yan? Baka fake yan. Uso ngayon, no? Totoo ba sinasabi niyan? Sigurado ka ba dyan? Baka fake news yan. Kabilin-bilin lagi natin mga magulang. Oy, sigurado ka ba sa kasama mo? Sigurado ka ba sa pupuntahan nyo? Naninigurado tayo kasi ayaw nating mapahamak ang ating sarili, mapahamak ang natin sa buhay, at mawala ang ating mga pinaghirapan. Kaya naninigurado tayo, hindi masamang manigurado. Para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. Si Tomas, nanigurado. Jesus, ikaw ba talaga yan? Kasi kahit ng demonyo ay maaring magsaan yung Jesus. Kahit ng diablo, maaring magsaan yung Diyos. Isa sa mga kwento ni Saint Teresa of the Child Jesus, si Santa Teresa, madasalin siya. Sa kanyang pagdadasal, minsan, yung demonyo nagpakita sa kanya sa anyo ni Jesus, kamukhang kamukha ni Jesus. Mukha
yung boses, yung galaw. Sabi ng demonyo kay Teresa, ako si Jesus. Sambahin mo ako. Sabi ni Santa Teresa, kung ikaw si Jesus, saan ang mga sugat mo? Kasi kung alam kong Jesus, nagsakripisyo sa krus. May mga sugat siya. Nasaan yung sugat mo? At kung ikaw ang si Jesus, lumuhod ka sa tabi ko. Magdasal tayo. Kasi yung alam kong Jesus, marunong lumuhod at magdasal. Walang may makitang sugat ang demonyo. At lalo na, hindi siya luluhod. Sapat hindi yung gagawin ng demonyo ang luluhod. Sapagkat mayabang siya. At kailanman, ang demonyo ay hindi marunong magpakumbaba. Hindi siya luluhod. Kaya nakilala siya, si San Santa, hindi ikaw si Jesus. Kasi ang Jesus na alam ko, sugatan. Kasi marunong siyang magsakripisyo. Ikaw ay nagsasakripisyo dahil ikaw ay nagmamahal. Ang patunay na ikaw ay tunay nagmamahal kapag ikaw ay marunong magsakripisyo. Real love entails sacrifice. Yung pagmamahal na walang sakripisyo, hindi yan tunay na pagmamahal. Good time lang yan. Happy-happy lang yan. Gamitan lang yan. Pagmamahal lang yan ng langgam sa asukal. Hindi yan tunay na pagmamahal. Kasi walang sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal, may kaakibat na sakripisyo. At kapag ikaw ay magsakripisyo, masusugatan ka. Hindi lang yung katawan mo, itong iyong kalooban. Halimbawa, katulad ng isang ina, isang ama, isang magulang, tunay na nagmamahal at nagsasakripisyo. Pinalaki ng gustong kailang mga anak. At habang lumalaki, abay, sumasagot-sagot na. Dinadadaanan lang sila. Parang tau-tauhan na lang sa bahay. Nasusugatan ng mga magulang yan. Ikaw, asawa na nagmamahal, ginagawa mo, binibigay mo para sa asawa. Pero ang asawa mo, nagloloko. Nasusugatan ng asawa. Mabuti kang kaibigan. Nagmalasakit ka. Tumulong ka para sa kaibigan mo. Pero ginawa sa'yo, siniraan ka. Ginawan ka ng kwento. Nasusugatan ka. Ngunit patuloy ka pa rin sa pagmamahal. Yan ang tatak ng tunay na pagmamahal. Nasusugatan ka. Hindi manhid yung puso mo. Sapat ang puso mo, marunong magmahal. Kaya sabi nila, pag ikaw ay nagmahal, pag ikaw ay nagtiwala, mari kang saktan ng minamahal at pinagkakatiwalaan mo. Mari kang saktan ng kaaway mo, pero doble ang sakit na binibigay sa iyo ng taong minamahal mo at pinagkakatiwalaan mo. Yan ha, tunay na tatak ng pagmamahal kapag ang puso mo ay nasugatan. Kapag hindi pa nasugatan yung puso ninyo, ibig sabihin yan, hindi pa rin kayo tunay na nagmamahal. Kulang pa. Magandang sinabi ni Tomas, ikaw ba talaga si Jesus? Nasaan ang mga sugat mo? Yung patunay ng pagmamahal mo sa akin. Ikaw ba'y mabait na magulang? Mabait na asawa? Ikaw ba'y mabuting kaibigan? Ikaw ba'y mabuting anak? Ikaw ba'y mabuting Kristiyano? Tagasunod ni Kristo? Nasaan ang sugat mo? Sitayo.